Magtitibagin, dati nang useless ito, ano, magtitibagin mo. Pero ipakita natin kung bakit uselessness at saka kung bakit hindi dapat paniwalaan. Unang-una ho, itong si Matibag, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Bakit kanyo? Iba-iba ang loyalty, political loyalty nito. Patalon-talon ito. Unang-una, nakibinay siya. Pagkatapos nag-Duterte siya nga ngayon nagkaroon ng kapangyarihan, tinulungan pangasawa niya sa pangangampanya. Ano pa? At saka dati ito, Pinay din, from sino ba nauna? Si Pinay, tapos Pinoy. naging Pinoy, tapos naging Duterte. Kung madaling sabi, doon lang makikita mo na ito, nagiging ano lang ito, loyal doon sa kung sino ang nasa kapangyarihan at particular time. The third prosecution witness, Matibag, whose political somersaulting qualifies him as a political operator, thereby exposing his dubious political loyalty to a cause, is a patently biased witness. He admitted to writing 3 vicious, disparaging articles in the Daily Tribune against VP Sara. His wife is a member of the House of Representatives who voted to impeach the vice president. He cannot, therefore, say anything good against the respondent and would certainly testify against her, and in fact he did, with gusto. Despite the relentless propagandizing of the prosecution team inside the impeachment court, inadvertently aided by the erroneous rulings of the presiding officer, as well as the constant black propaganda dished out in public by its allies in Congress, its case against VP Sara and obsession to remove her from office and disqualify her from running in the 2028 presidential elections has not gained a foothold simply because there is no constitutional basis for the articles of impeachment. Ito ka na yan, ito ka na yan. Punta namin itong si Matibag. Tinanong ko minsan, ano, tingin nyo, natibag ba? Testimonya ni Matibag? Sabi ko, wala naman titibagin Dati nang useless ito, ano, magtitibagin mo. Pero ipakita natin kung bakit uselessness at saka kung bakit hindi dapat paniwalaan. Unang-una ho, itong si Matibag, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Bakit kanyo? Iba-iba ang loyalty, political loyalty nito. Patalon-talon ito. Unang-una, nakibinay siya. Pagkatapos nag-Duterte siya nga ngayon nagkaroon ng kapangyarihan, tinulungan pangasawa niya sa pangangampanya. Ano pa? At saka dati ito, Pinay din, sino ba nauna? Si Pinay, tapos Pinoy. naging Pinoy, tapos naging Duterte. Kung madaling sabi, doon lang makikita mo na ito, nagiging ano lang ito, loyal doon sa kung sino ang nasa kapangyarihan at particular time. Kaya doon lang hindi mo na pagkakatiwalaan to. Pangalawa, yung kabiyak niya, kung madaling sabi, makikita mo yung bias. Pagkatiwalaan sa loyalty. Pangalawa, may bias na yung mga asawa. Dahil yung kanyang kabiyak na kongresista, bumoto ng impeachment. Madaling sabi, ayaw kay Inday Sara. Kailangan mong tanggalin yan. So, bias ka na. Siya naman, maniwala kayo. Pagkatapos siyang katakot-takot na sip-sip ni Presidente Duterte noong mga panahon. Nung nawala na ako sa kapangyarihan si Presidente Duterte, sumulat to ng 3 artikulo dyan sa Daily Tribune. Ang titindi, malisyoso at vicious. Siniraan si Inday Sara. Doon lang dalawang bias, mag-asawa pa. Dapat hindi ka na pumunta doon at nag-present pa ka na prosecution witness ka. Hindi nakapanipaniwala kasi wala kang sasabihin na maganda. Kasi galit ka kay Inday Sara. Ang asawa mo galit kay Inday Sara. Ano pang sasabihin yung maganda? Tingnan nyo. Isa pa. Kung mapapansin po ninyo, unang-una, wala naman siyang personal na kaalaman doon sa mga investigasyong una at pangalawa. Katunayan, gumawa siya ng pangatlong investigasyon. Pero sa lahat naman, may una na at may pangalawa. Wala pa siyang kinalaman. Dapat, pinag-aralan niya yung mga nangyaring investigasyon. Pero inamin niya, wala siyang kinalaman, wala siyang kaalam-alam doon. Wala rin siyang sinabi na pinag-aralan niya ng gusto.
Gumawa siya ng pangatlong investigasyon. At yung investigasyon niya, lumalabas. Ganon din, pareho-pareho nung dalawa. Hindi rin malalim. Inamin niya rin, hindi siya nag-imbestiga kay Inday Sara. Kasi daw, maliwanag naman daw. Sa mga payag lang daw, dahil vice presidente ito, naniwala na kagad sila. Tapos, tingnan niyo sige, sino yung isa? Si Kalulong, saka si Look, yung abogado, Si yung Lotok. regional director, Mm. si Lotok. Yes po. Para pareho nila inamin na, lalong-lalo na si Lotok, saka si Matibag, inamin nila na nung tinanong sila ni Senador Robin Padilla, meron ba na mga reported incidents or seditious acts? Yung pag-aalis na ba? Meron bang kaguluhan na naganap mula nung mga pinahayag ni Inday Sara yun? Kasi sabi nila, hindi namin idinimanda ito, talagang i-incite ng sedition. Wala naman, sabi nila, wala po. Nakita niyo ba si Inday Sara sa mga rally? Laban sa gobyerno? Wala rin po. Kaya makikita niyo talagang puro kasinungalingan ang ginawa nila. Talagang tinutukan nila lang ang mga payag para ito'y tanggalin sa pwesto. Kasi nga, malakas itong kandidato sa Panguluhan. Takot sila lahat na maging presidente ito. Kasi mananagot sila sa lahat ng mga kalokohan nila, mga kawalangan, mga illegalidad na ginawa. Tapusin mo na. Ayan. Yes, Attorney Sal. Not even a foolish rant from a member of the impeachment court notorious for advocating the necessity of bending or breaking a law could help the prosecution's losing cause. This lawbender railed against his colleagues for standing up and defending themselves from malicious innuendo and evident intimidation coming from a prosecution witness and a government official who foisted the filing of cases against two senator judges, necessarily impugning their integrity. He doesn't even know the function of the impeachment court, which is to hear a case filed against an impeachable officer and to decide it in accordance with the law and evidence presented before it. One begins to wonder what sins have the people committed to deserve a harebrained politician and what graver sins they have committed to deserve failed governance from those they have placed in power. Gaya ng sinabi natin, wala na nga, hindi na nga makatulong itong itong tatlong testigo. Hindi rin nakakatulong ang ginagawang paninira kay Inday Sara sa loob at labas ng hukuman. Sapagkat yung mga miyembro ng Kongreso, ng mga kalyado ng Presidente Marcos Jr., ng galit kay Inday Sara, araw-araw nagbibigay sila ng mga payag lamang kay Inday Sara. At ito namang mga nandyan sa hukuman, yung isa dyan, naku, talaga naman. Yung kilalang-kilala sa pagka-bender, low bender, low breaker. Aba, nagagalit siya. Bakit daw itong mga senador, si Alan Cayetano, sino pa? Si Senator Robin Padilla, sino pa? Basta, bakit daw itong mga senador, pinagtatanggol nila sarili niya sa hukuman. Dapat hindi, walang kinalaman niya. Tino ba itong bubuhay na senador na ito? Alam po ninyo, kailangan talaga tumayo itong mga senador na pinagtatanggol ng sarili nila. Kasi sinisiraan yung integridad nila. Pag siniraan mo integridad ng mga miyembro ng impeachment court, sinisira mo integridad ng hukuman. Pagdududahan mo ang magiging desisyon mga ito. Kaya kailangan talaga sila tumayo. Tapos sabi niya, wasting our time. Samantalang siya, matagal yung kanyang mga banat doon. Kung ano pinagsasabi niya, siya rin ang nag-waste ng time natin. Dahil ginugol niya mahabang panahon para siraan niya yung mga senador. Alam po ninyo, kawawa talaga ang bansang ito. Magkaroon ka ng ganitong senador. Sus Mariose. Ano kayang kasalanan ng taong bayan? Bakit ito binigyan? Bakit nahalala itong isang senador na walang kaalam-alam? Pangalawa, ano kaya naman ang naging kasalanan ng taong bayan para tayo gantipalaan ng isang bigong pamahalaan na hindi tumutugon sa pangangailangan ng sambayanang Pilipino at sa halip na paglingkuran ay gumagawa ng lahat ng mga uri ng iligalidad
na siyang nagiging dahilan ng pagkadisgusto, pagkagalit ng sambayanang Pilipino.